Nang gabing iyon, sa pagpasok ng aking ama at ng aking madrasta sa silid, alam kong wala akong mahihintay na awa mula sa kanilang nga mata. Sa bawat latay na kanyang ipinapatama, ang aking ama ay ngumingiti lamang na para bang nanunot ng isang palabas. Sa edad na 15, kinailangan kong planuhin ang sarili kong kamatayan para lamang makatakas sa impernong iyon. Hindi ito isang bangungot. Ito ay bahagi ng totoong kwento ng aking buhay. Kung nakikinig ka sa kwentong ito mula sa kahit saang paning ng mundo, pakiusap, mag-iwan kang komento dahil may mga kwento, gaano man kasakit, na kailangang may salaysi. Nagsimula ang lahat noong dekada 60. Noong ako'y isang paslit na batang babae na may tirintas sa buhok, na tumatakbo sa maalikabok na bakuran ng San Roque, ang aking bayang sinilangan dito sa Tarlac. Ang aming buhay sa San Roque ay simpleng ngunit punong pagmamahal. Nakatira kami sa isang maliit na bahay na may 3 silid sahig na lupa at bubong na yero na napakaingay kapag umulan. Malawak ang bakuran na may mga puno ng baga, sampalok at sagingan na paborito kong akyatin kahit alam kong papagalitan ako ng aking ina, si Aling Pag-asa. Ang mahal kong ina, si Inay Pag-asa ang ilaw nga aming tahanan. Pandak, medyo mataba, na may itim na buhok na laging nakapusot, at isang ngiti na nagbibigay liwanag sa lahat sa kanyang paligid. Siya ay isang modista, gumagawa nga damit at nakayos para sa mga tao sa bayan. May makamay siyang anghel. Sabi nga kapitbahay, sa gabi, pagkatapos ang kanyang manggawain, lagi siyang pumupunta sa aking silid para ayusin ang aking kumot. Kinukwentuhan ako tungkol sa mga aswang o makuwento noong unang panahon. Kahit pagod, hindi siya tumitigil sa pag-aplos sa aking buhok hanggang sa ako'y makatulog. Ligaya, anak, ang iyong edukasyon ang isang bagay na hindi mananakaw ni numan sa iyo, lagi niyang sinasabi habang tinutulungan ako sa aking takdang aralin. Hindi nakapag-aral ng husto si Inay, hanggang 3 baitang lamang, ngunit mahusay siyang magbasa at sinisigurado niyang natututunan ko ang lahat ng tama. Itinatago niya ang bawat drawing na ginagawa ko sa eskwela. Bawat maliit na sulat mula, siguro na pumupuri, sa aking pag-ugali. Ang aking ama, si Mang Ramon, ay ibang-iba. Matangkat, payat, laging may suot na sombrero, at may malalim na tingin. Isa siyang karpintero at maraming araw nawala sa bahay. Nagtatayo ng nga bahay sa mga asyenda sa rehiyon. Kapag nasa bahay, madalas siyang tahimik. Siya ay isang taong istrikto, yung tipong hindi kailangang magtaas ng boses para respetuhin. Isang tingin lang niya ay sapat na para manahimik ang lahat. Hindi siya kailanman naging malambing, hindi ako kinandong o nagsabi ng matatamis na salita. Ngunit laging sinasabi ni Inay, mahal ka ngang tatay mo sa sarili niyang paraan, anak. Ganyan talaga ang mga lalaki sa henerasyon nila. Ang aming routine ay nakabatay sa orasan ni Inay. Gigising kami sa unang tilawok ng manok, bandang alas 5 ng umaga, habang nahahanda siya ng kape sa kalande kahoy. Ang amoy ng bagong timplang kape at mainit na pandesal ay hinding-hindi ko malilimutan. Ako ang mag-ayos ng mesa. Pagkatapos kumain, tutulong ako sa pahugas ng pinggan at pagwawalis sa bakuran bago pumasok sa eskwela. Ang paralan ay mga 3 kilometro mula sa bahay. Naglalakad ako kasama ng ibang nga bata mula sa kalapit na lugar. Sa daan, naglalaro kami ng habulan, nagkukuwentuhan, at walang tigil sa tawanan. Ang aking matalik na kaibigan ay si Celia, anak ni Mang Andoy, ang may-aring sari-sari store. Kami ay hindi mapaghiwalay. Makasama kaming naglalaro ng bahay-bahayan gamit. Ang mga manikang gawa sa tuyong dahon ng mais na ginawa ni Inay, tagu-taguan, at patintero sa bukirin. Tuwing linggo, nagsisimba kaming lahat sa simbahan ng San Roque. Isusuot sa akin ni Inay ang pinakamagandang bestida na siya mismo ang gumawa at susuklayan ang aking buhok gamit ang tubig bigas para maging tuwid na tuwid. Pagkatapos ng misa, magtitipon ang mga pamilya sa plaza ng bayan. Ang nga babae ay magsitsismisan, ang nga lalaki ay maglalaro nga baraha o domino, at kaming mabata ay malayang tatakbo, bibili ng sorbetes at taho mula sa mga naglalako. Tuwing pistang San Roque, ang buong bayan ay napapalamutian ng makukulay na banderitas. Nahahanda si Inay ng adobo,
pancit at lumpiang sariwa, at si Itay naman ay gagawangang malaking siga sa bakuran. Darating ang nakapitbahay, magdadalang gitara, at makakantahan hanggang hating gabi. Iyon ang mga bihirang pagkakataon na nakikita kong ngumingiti si Itay, lalo na pagkatapos ng ilang tagay ng Ginebra. Noong malapit na ang aking ika-10 kaarawan, napansin kong may kakaiba kay Inay, lagi siyang pagod, malakas uminom ng tubig, at madalas pumunta sa banyo. Pagod lang ito, anak, sobrang deming trabaho, sabi niya. Ngunit nararamdaman kong may mali. Isang araw, hinimatay siya habang nananahi. Binuhat siya ni Itay. Isa iyon sa mga bihirang pagkakataon na nakita ko siyang nagpakita ng emosyon at dinala niya si Inay sa nag-isang doktor sa bayan, si Dr. Santos. Doon namin nalaman na mayroon siyang diabetes, isang sakit na hindi pa lubos na naintindihan sa aming lugar noon. Ipinaliwanag ng doktor na masyadong mataas ang asukal sa kanyang dugo, na kailangan niya ng pag-alaga, mamahaling gamot at espesyal na pagkain. Nanatiling tahimik si Itay gaya ang dati, ngunit ng gabing iyon, narinig ko siyang umiyak ng mahina sa bakuran habang nagyoyosi. Unti-anting lumala ang kalusugan ni Inay. Nagsimulang mamaga ang kanyang nga binti, nagsimulang lumabo ang kanyang paningin. Ganun pa man, nakpatuloy siya sa pananahi, pag-alaga sa bahay, at pagsusuklay ngang aking buhok bago pumasok sa eskwela. Ligaya, anak, matuto kang lahat ng kaya mo. Ang iyong edukasyon ang isang bagay na hindi mananakaw ni numan sa iyo, lagi niyang inuulit na parabang alam niyang hindi na siya magtatagal sa aking tabi. Sa kanyang ngahuling buwan, hindi na siya makapagtrabaho. Magapon siyang nakahiga sa kama at ako na ang pumalit sa mga gawaing bahay. Natuto akong magluto, maglaba, at mamalansa. Double kayot naman si Itay para mabayaran ang magagamot, umuwi siyang pagod at mas tahimik kaysa dati. Sa gabi, upo ako sa gilid ng kama ni Inay, ikukuwento ang araw ko sa eskwela, at ngingiti siya ng mahina, hinahaplos ang aking buho tulad ng dati. Isang hapon, sa gitna ng malakas na ulan, umuwi ako galing eskwela at natakpuan ko ang aming kapitbahay, si Aling Nena, na naghihintay sa akin sa pinto. Sa kanyang tingin, naintindihan ko ang lahat. Tumakbo ako papasok ng bahay, nadulas ako sa maputik na sahig, natumba, at bumangon. Pumasok ako sa silid, at naroon siya. Ang mahal kong ina, hindi gumagalaw sa kama na may payapang ekspresyon na parabang natutulok lang. Pumanaw siya habang ako'y nag-aral ng fractions sa paaralan. Ang araw na iyon ang nagbago sa lahat. Ang pagkawalan ng isang ina ay isang katahimikan na pumupuno sa bawat silid. Para sa batang si Ligaya, ang katahimikang ito ay hindi lamang isang kawalan. Ito ay isang paunang babalangang isang bagyo na hindi niya kailanman inakala. Sa burol, pinanot ko ang aking ama. Nakatayo siya sa tabi ng kabaong sa buong oras nang hindi lumuluha. Nang walang imik, kapag may lumalapit para makiramay, tatango lang siya. Walang salamat sa pakikiramay, walang yakap, walang anumang kilos ng pag-alo. Para siyang nagyelo sa loob. At sa edad na 12, natakpuan ko ang aking sarili na mag-isa kasama ang isang ama na halos hindi alam kung paano ako kakausapin sa isang bahay na hindi na parang tahanan kung wala si Inay. Ang mabuwan pagkatapos ang pakpanaw ni Inay ay punong katahimikan. Maagang alis si Itay para magtrabaho at uwi ng gabi na, madalas na amoy alak. Inalagaan ko ang bahay tulad ng aking natutunan. Pumasok ako sa eskwela, umuwi, nagluto, naglaba. Minsan, ginugugol ko ang maraming oras sa pagtingin sa mga damit ni Inay sa baul. Inaamoy ang kanyang bahagya ngunit naroon pa ring bango. Sa gabi, umiyak ako ng tahimik para hindi ako marinig ni Itay. Hindi na niya binanggit si Inay mula nang siya'y mawala. Para bang binura niya si Inay sa kanyang alaala. Maraming paraan para maulila ang isang bata. Ang aking ina ay pumanaw na. Ngunit iniwan akong aking ama sa ibang paraan. Ang kanyang katahimikan ay mas malamig pa kaysa sa anumang libingan, at ipinaramdam nito sa akin na hindi lang ako nawalan ng ina, kundi nawalan na rin ako ng ama, doon mismo sa aming tahanan. Ako ay 14 na taong gulang nang magbago muli ang lahat. Isang Biyernes, umuwi si Itay ng mas maaga kaysa karaniwan at sinabing, "Mag-ayos, maglinis kang bahay. May bisita tayo bukas."
Iyon lang. Walang paliwanag, walang detalye tipikal sa kanya. Kinabukasan, gumising ako ng napakaaga, winisikan ang bakuran, pinakintap ang ilang muebles na mayroon kami, nakatay ng manok, at nakluto ng tinola tulad ng itinuro sa akin ni inay. Bandang tanghali, narinig ko ang tunong ng owner jeep ni Itay na paparating. Nang lumabas ako sa bakuran para salubungin sila, nagulat ako. Sa tabi niya ay isang babaeng hindi ko pa nakikita. Sharon, iyon ang pangalan niya. Siya ang kabaliktaran ng aking ina. Matangkad, payat, may kulay na buhok na blonde at mahabang kuko na pula. Nakasuot siya nga hapit na bestida na nagpapakita ng kanyang nga kurba. Kolorete na kaparehong ang kulay ng kanyang nga kuko at isang matapang na pabango na maamoy mo kahit malayo. Nginisyan niya ako ngunit hindi umabot sa kanyang nga mata ang ngiti. Ito si Sharon, sabi ni Itay. Nobya ko, dito na siya titira sa atin simula ngayon. Ang isang bagong babae sa bahay ay maring isang biyaya o isang sumpa para kay ligaya. Ang lami sa mga mata ni Sharon at ang paraan ngang paktingin niya sa tahanan ng kanyang ina ay nagsabi sa kanya ngang lahat ng kailangan niyang malaman. Ang bahay ay hindi na isang kanlungan. Nobya, umikot ang ulo ko. 2 taon pa lang mula nang ilibing namin si inay. Anong ibig sabihin ng nobya? Anong ibig sabihin ng dito natitira? Ngunit nilunok ko ang aking natanong. Kay Itay. Walang saysay magtanong. Pumasok si Sharon sa bahay, tinitingnan ang lahat na may halong pandidiri. Maliit pala ano Ramon? At kailangan ng pintura. Tapos tiningnan niya ako mula ulo hanggang pa. Kailangan din ayusin ang batang yan, mukhang lalaki sa gusot-gusot na buhok. Nang araw ding iyon, inilagay na niya ang kanyang nga gamit sa kwarto ni Itay. Nagdala siya ng 2 malalaking maleta na puno ng damit at mga bote ng pabango. Nung gabing iyon, nakarinig akong ngaingay mula sa kanilang kwarto na nagpainit sa aking mukha sa hiya. Noong una, sinubukan ni Sharon na maging matulungin. Nagluto siya hindi kasing sarap ng luto ni inay, pero pwede na. Nagwalis siya ng bahay. Sinubukan pa niya akong turuan kung paano mag-lipstick. Ngunit mayroong isang bagay sa kanyang mamata na nagpakilabot sa akin, isang malamig at mapanuring kislap na parabang lagi siyang may binabalak. Sa eskwelahan ko nalaman kung sino talaga siya. Hinila ako ni Celia sa isang sulok ng palaruan tuwing recess. Ligaya, totoo ang tatay mo ay karelasyon ni Sharon, yung taga-Tiasa? Nanlamig ang aking tiyan. Anong ibig mong sabihin na taga-Tiasa? Yung pulang gusali sa dulong bayan malapit sa ilok. Alam ngang lahat na lugar yun nga. Alam mo na, hininaan ni Celia ang kanyang boses. Ayaw nga kami palapitin doon ni Itay. Sabi niya lugar daw yun ng mga masasamang babay. Umuwi ako ng araw na iyon na may mabigat na puso. Ngayon naintindihan ko na ang matiti at bulungan kapa naglalakat ako sa kalsada kasama si Sharon. Alam ng buong bayan ang hindi ko sa aking kawalang malay napansin. Unti-unti, nagsimulang matanggal ang maskara ni Sharon. Tumigil siya sa pagluluto. Sabi niya pagod siya. At malaki na ako para asikasuhin ang bahay mag-isa. Maghapon siyang nag-ayos sa kwarto, nagsusukat ng nga damit, nagpipinta ng kuko. Sa gabi alis sila ni Itay at uwi ng hating gabi, parehong amoy alak. Isang araw, pag-uwi ko galing eskwela, nadatnan kong tuluyan nang nagbago ang kwarto ni inay. Ang kanyang madamit ay wala na sa baul. Ang ilan niyang personal na gamit ay wala na rin doon. Sa halip, naglagay si Sharon ng isang malaking tokador na may salamin at mas maraming botang pabango at makeup kaysa sa nakita ko sa buong buhay ko. Nasaan ang magagamit ng nanay ko? Tanong ko nang dumating siya. Sinusubukang kontrolin ang pangingining ng aking boses. Itinapon ko na. Malumang basahan lang yon na. Inaameg. Kailangan ng bahay na to nga bagong gamit. May kung anong nabasak sa loop ko sa sandaling iyon. Tumakbo ako sa bakuran at umiyak. Yakap-yakap ang punong mangga na paborito ni inay. Iyon ang unang pagkakataon na nakaramdam akong tunay na galit, hindi lang kay Sharon, kundi pati na rin sa aking ama, na hinayaan siyang burahin ang alaala ni inay sa ganoong paraan. Lalong lumala ang nabagay nung ako'y na 15. Nagsimulang mas madalas manatili sa bahay si Itay, laging nakabantay sa akin. Ganun din si Sharon.
Para bang pareho silang nagbabantay sa akin. At sa panahong iyon ko napansin kung gaano kalaki ang ipinagbago ngang aking katawan. Hindi na ako ang payat na batang babay nun. Nagiging dalaga na ako. Sabi ni Aling Nena. Isang araw, nagising ako na may mataas na lagnat. Hindi ako nakapasok sa eskwela. Nanatili ako sa kama, nanginginig sa ilalim ng kumot, mag-isa sa bahay habang nasa trabaho si Itay. Nang dumating si Sharon at nakita akong ganun, sa halip na alagaan ako, sumimangot siya. Naku kunwaring may sakit para umabsen. Nung panahon ko, mabubugbog ako sa ganyan. Hindi po ako nakukunwari, mahina kong sagot. May lagnat po ako. Inilagay niya ang kanyang kamay sa noo ko nang may puwersa. Halos masaktan ako. Meron nga. Pero wag mong isipin na magpapakatamat ka. May galabahin, may lulutuin. Hindi po ako makabangon, pakiusap ko. Tumigas ang kanyang tingin. Kung ganonin, matututo kang wag makasakit. Nang gabing iyon, pauwi ni Itay, ibang-ibang kwento ang sinabi ni Sharon. Sinabi niyang na kunwari akong may sakit para umabsen, na nahuli niya akong nakikipag-usap sa isang lalaki sa pinto na nagiging masyado na akong malandi. Iyon ang unang pagkakataon na pinabuhatan ako ngamay ni Itay. Isang malakas na sampal na naiwan ngang init sa aking pisngi at luha sa aking nga mata. Dapat may respeto sa bahay, nato. Yun lang ang sinabi niya bago umupo para maghapunan na parang walang nangyari. Ang isang sampal ay maaring hindi mag-iwan ng paklat sa balat, ngunit kaya nitong pumatay ng isang bagay sa loob ng iyong kaluluwa. Sa sandaling iyon, ang imaheng aking ama malayo, ngunit ama ko pa rin ay tuluyang nawasak. Isang linya ang nalampasan na hindi na may babalik pa. Ang lalaking dapat sanay tagapagtanggol ko ay naging tagapagpahirap ko na. Ang lalaking umupo para maghapunan ng gabing iyon ay hindi na ang aking ama, kundi isang estranghero na nakatira sa aking bahay. Mula nun, anumang dahilan ay sapat na para parusahan ako. Kung matabang ang pakain, kung hindi naplansa ng maayos ang damit, kung medyo nahuli ako sa pag-uwi galing eskwela, laging nakakahanap si Sharon ngang paraan para mapahamak ako kay Itay. At siya, na hindi kailanman naging malambing, ay lalo pang naging malupit, mas marahas. Ang pinakamasamang araw ay nung lumiban ako sa klase para tulungan si Aling Nena na nadulas at nasaktan ang braso. Maghapon akong kasama niya. Ginagamot ang kanyang sugat, naghahanda ngang pakain, nag-ayos ng bahay niya. Pagbalik ko, natagpuan ko si Sharon at Itay na naghihintay sa akin sa sala. Parahong may madilim na mukha. Tumawag ang prinsipal, sabi ni Sharon na may malupit na ngiti. Hindi ka raw pumasok ngayon. Tinutulungan ko po si Aling Nena. Sabi ko, nadulas po. Siya, sinungaling, sigaw ni Sharon. May kalandiang kang lalaki? No? Katulad ng nanay mo na laging tumitingin sa ibang lalaki. Sobra na iyon. Huwag niyong pagsalitaan ng ganyan ang nanay ko. Disenteng babay siya. Hindi tulad niyo na galing sa tiyasa sa tabing ng ilok. Ang katahimikan na sumunod ay nakakatakot. Nakita ko ang mukha ni Sharon na nagiba sa galit at ang mukha ni Itay na tumigas na parang bato. Dahan-dahan siyang tumayo, tinanggal ang kanyang sinturon. Ngumiti ngayon si Sharon. Isang ngiti na nakpakilabot sa akin hanggang buto. May gataong nakakahanap ng kasiyahan sa sakit na iba. At ang ngiting iyon ay higit pa sa kalupitan. Ito ay isang pangako nga kakilakilabot na bagay na darating. Si Ligaya ay hindi na lang pinababayaan. Siya ay isang target at ang pang-abuso ay lalala pa lamang mula dito. Sa kuwarto mo, utos ni Itay. Ngayong na. Ang sumunod na nangyari ay mahirap isalaysay. May masugat na kahit panahon ay hindi kayang pahilumin ng lubusan. Sabihin na lang natin na sa araw na iyon, nakilala ko ang isang paning ng aking ama at ni Sharon na hindi ko alam na umiiral. Isang madilim, malupit na panig na nabubuhay sa sakit ng iba. Habang hinahampas niya ako, nanonood si Sharon na may parehong ngiti sa kanyang pulang nga labi. Ang masumunod na linggo ay isang tunay na bangungot. Naging karaniwan na ang magaparusa na para bang nagpapagalingan si Sharon at Itay kung sino ang mas makapagpapahirap sa akin. Kung dati ay takot akong umuwi, ngayon ang takot na iyon ay naging sindak. Bawat lagitlit ng pinto,
Nahudyat ng kanilang pagdating ay nagpapakabok sa aking dibdib. Nakahiga sa kama ng gabing iyon, hindi makatulog sa sakit. Alam kong kailangan kong gumawa ng isang bagay. Hindi ito titigil, lalala lamang ito. Ang tanong ay hindi na kung dapat ba akong tumakas, kundi paano. Paano makakatakas ang isang 15 anyos na babay mula sa dalawang matanda at mabuhay ng mag-isa? Sa gabing iyon ng kawalan ng tulog at pagluha, ang takot ko ay sa wakas ay naging isang plano. Kailangan kong makaalis sa bahay na iyon bago mahuli ang lahat. Si Sharon ay dalubhasa sa mga panghihiya. Tingnan mo tong pakain na to. Kahit baboy hindi kakain nito. Sasabihin niya, itatapon ang plato sa sahig para linisin ko. Naku, sa pangit mong yan at asal hayop, mamamatay kang mag-isa, tulad ngang nanay mo. Tahimik lang na nanonot si Itay. Minsan ay ngumingisi pa, na parabang aprobado niya. Nagsimulang mapansin ng makapitbahay na may mali. Ako, na laging masalita at masayahing bata, ay halos hindi na nag-angat ng tingin sa lupa kapag dumadaan. Sobrang payat ko na at maluwag na sa akin ang aking nga damit. Sa eskwela, bumagsak ang aking nga grado. Paano ako makikinig sa klase kung punong takot ang aking isip at nananakit ang aking katawan? Sinubukan ni Aling Nena na tumulong sa sarili niyang paraan. Kapag may pagkakataon, tatawagin niya ako para magkape, bibigyan ngang isang pirasong tinapay at tatanungin kung kumusta na. Pero nagsisinungaling ako. Sinasabi kong maayos lang ang lahat. Nahihiya ako, alam niyo ba? Nahihiyang aminin kung ano ang nangyayari sa lupngang bahay na iyon. Nahihiyang sabihin na ang sarili kong ama. Isang gabi, narinig ko silang dalawang nausap sa kusina. Lasing na sila at malakas magsalita, walang pakialam kung naririnig ko o hindi. Nagiging kamukha na siyang nanay niya, sabi ni Sharon. Nakita mo ba kung paano siya tiningnan ng anak ni Martin sa simbahan noong linggo? Malapit na yang mabuntis at asa sa atin. Hindi yan mangyayari, sagot ni Itay. Garalgal ang boses sa alak. Hanggat nasa ilalim siya ng bubong ko, susunod siya sa mga patakaran ko. At kung subukan niyang tumakas? Tanong ni Sharon. Hindi siya ganun katanga? Sabi ni Itay. Humampas ang baso sa mesa. Alam niya kung anong nangyayari sa isang babaeng mag-isa sa labas. Nagdulot ng kilabot sa akin ang kanilang nga salita, ngunit pinatigas din nito ang aking determinasyon. Hindi lang ako tatakas, maglalaho ako. Lalo pang lumala, ang nga bagay ng simulan ni Sharon na haluhugin ang aking kwarto. Sabi niya naghahanap siya na ebidensya na nakikipakita ako sa mga lalaki ngalihang pag-ibig kahit ano para bigyang katwiran ang mas marami pang parusa. Isang araw, natakpuan niya ang nag-isang kayamanan na natitira sa akin. Isang litrato ng aking ina na itinago ko sa ilalim ng kutson. Ano to? Tanong niya. Ibinawagiwi ang litrato sa harap ko. Akin na po, pakiusap. Pakiusap ko. Yan na lang po ang alaala ko sa kanya. Lalong lumapad ang ngiti ni Sharon. Walang imik. Pinunit niya ang litrato sa maliliit na piraso sa harap ko at itinapon ang ngaretaso sa bintana. May kung anong nadurok sa loop ko sa sandaling iyon. Natuyo ang maluha, nagbigay daan sa isang malamig at mapanuring galit. Noon ko naintindihan na kailangan kong makaalis sa bahay na iyon sa anumang paraan o tuluyan akong mawawala sa aking sarili. Isang araw, pagkatapos ngang isang napakalupit na parusa dahil sa pagkahulingang 5 minuto mula sa eskwela, nakahiga ako sa kama at nakatitig sa kisame. Sobrang sakit ng katawan ko, nahirap akong huminga. Walang kandado ang pintong ng aking kuwarto. Matagal na itong tinanggal ni Itay, sinasabing walang sikreto sa kanyang bahay. Narinig ko ang mayaba sa pasilyo at maya-maya ilumitaw, si Sharon, sa pinto na may malupit na ngiting. Alam na alam ko. Gusto kang kausapin ng tatay mo sa sala. Ngayon na. Dahan-dahan akong bumangon, bawat kilos ay nagrereklamo ang aking katawan. Sa sala, nakaupo si Itay sa lumang silya, may hawak na baso ngalak. Mukha siyang kalmado, na mas nakakatakot kaysa kapag halatang galit siya. Umupo ka, utos niya, itinuturo ang sahig sa harap niya. Walang silya para sa akin. Upo ako sa sahig na parang hayop. Sumunod ako, nakatutok ang mga mata sa aking mga paang walang sapin. Nakpadalang sulat ang teacher mo.
Sabi niya, 3 araw ka nang hindi nakpapasang assignment mo. Bumilis ang tibok ngang puso ko. Totoo iyon. Hindi ko nagawa ang aking takdang aralin dahil pinilit ako ni Sharon na linisin ang buong bahay araw-araw pagkatapos ni klase hanggang hating gabi. Wala po akong oras, bulong ko. Wala kang oras? Ulit ni Itay na parang nilalasap ang bawat salita. Alam mo ba kung makano ang ginagastos ko para mapag-aral ka? Ang malibro, makwaderno, ang uniforme, at wala kang oras? Lumapit si Sharon, tumayo sa likod ng silya ni Itay, ang nga kamay sa balikat niya na parang reyna sa tabi ng kanyang hari. Sabi ko sa iyo, kamuha siya ng nanay niya. Tamat, walang utang na loob. Hindi tamat ang nanay ko. Lumabas ang masalita bago ko pamapigilan. Ang sumunod ay ang pinakamasamang gabi ng aking buhay. Isang alaalang nakatatak sa aking kaluluwa gamit ang asido. Nang pumasok sila sa aking kwarto, maningning ang mata ni Itay dahil sa alak, ngunit ang mata ni Sharon ay matalas at hindi lasing, kumikinang sa malupit na kagalakan. Sabi ko sayo, kamuha siyang nanay niya. Ngisi ni Sharon. Ang boses niya ay isang mahinang sitsit. Tamat at walang utang na loob. Ang boses ko ay halos isang bulong. Ngunit mapahamon. Hindi tamat ang nanay ko. Iyon ang naging mitsa ng apoy. Hinablot ako ni Sharon sa buho. Hinila ang ulo ko habang itinutula ako sa kama. Ang kanyang tuhod ay mariing nakadiin sa aking likod. Hawakan mo siya ng mahigpit, utos niya sa aking ama. At ginawa niya. Hinawakan niya ako habang pinapalo ako ni Sharon. Ang kanyang masingsing ay humihiwa sa aking balat. Sa bawat hampas, tinitingnan ko ang mukha ng aking ama. Hindi lang siya walang ginagawa. Nakangiti siya. Isang blangko, nakakatakot na ngiti, na parabang ang sakit ko ay isang pribadong palabas na para lamang sa kanya. Nang sa wakas ay umalis sila, ako'y isang bunton sa sahig. Ang aking katawan ay isang simponyang pagdurusa, ngunit may iba pang nangyari. Ang takot, ang matinding sakit, lahat ay nakristal sa isang malamig na puntong kalinawan. Nakahiga doon, nalalasahan ang sarili kong dugo, alam kong ito na ang katapusan ngang isang buhay at simula ngang panibago. Hindi lang ako tatakas, ako ay maglalaho. Nakakatakot na isipin, hindi ba? Kapag ang tanging paraan para mailigtas ang iyong buhay ay ang planuhin ang sarili mong kamatayan. Ito ay hindi isang pakpiling gawa sa kahinaan, kundi mula sa isang huling despradong pagkilos ng lakas. Ang kanyang plano ay mapanganib, ngunit ito na lamang ang pag-asa na natitira sa kanya. Hindi na ito isang pagpipilian. Ito ay isang pangangailangan. Nang sa wakas ay iwanan nila ako, itinapon na parang basahan sa sahig ng aking kwarto. May isang bagay sa loob ko na tuluyang nabasag. Ang takot ay nagbigay daan sa isang malamig at malinaw na determinasyon. Hindi na mahalaga kung saan ako pupunta o kung paano ako mabubuhay. Nong gabing iyon, habang pinakmamasdan ang kanilang routine na may gamata ng isang strategis sa halip na isang biktima, sinimulan kong planuhin ang sarili kong kamatayan para makatakas sa impyernong tinatawag kong tahanan. Mukhang kabaliwan? Hindi ba, mga mahal? Isang 15 anyos na babae na nagpaplano ng sariling kamatayan. Ngunit kapag ang sakit ay higit na sa iyong makakaya, ang isip ay hahanap ng anumang paraan para mabuhay. Hindi iyon katapangan, alam ninyo. Ito ang huling pakilos ng pagsuway mula sa isang kaluluwang tumangging tuluyang mapatay. Napansin ko na tuwing Bayerns, pagkatapos makuha ni Itay ang kanyang lingguhang sahod, inilalagay nila ni Sharon ang prasa isang maliit na kahon na nakatago sa ilalim ng isang maluwa na table ng sahi sa kanilang kwarto. Nakita ko rin na tuwing Sabado ng gabi, pareho silang umiinom ng mas marami kaysa karaniwan at natutulog ng mahimbing, halos tulok lasing. At sa panahong iyon din ako nagsimulang magbigay ng mas maraming pansin sa aming kapitbahay sa likod bahay, si Mang Lito, isang nasa katanghaliang gulang na binata na mag-isang nakatira at bihirang makipag-usap kaninuman. Mula sa mga bulong-bulungan sa bayan, alam ngang lahat na nakpapautang siya ng para na may mataas na interes. Isang 5-6, sabi nila, at hindi siya takot gumamit ng nga hindi pangkaraniwang paraan para mabawi ang kanyang pautang. Naalala ko minsan,
Nakomento si Itay pagkatapos ang ilang tagay na si Lito ay isang taong dapat respetuhin. Sabi nila, hindi nagbayad ng utang si Tonyo ng tindahan at kinabukasan, lumitaw siyang may bali ang binti. Nakataon lang. No? At tumawa siya sa paraang nakpakilabot sa akin. Ilang araw kong pinanood ang bahay ni Mang Lito. Nakakita ako nga kakaibang lalaking pumapasok at lumalabas, laging may masasamang mukha. Minsan, nakita ko ang isang binatilyo na umalis doon na pilay na mamaga ang mukha na parang binugbog. Hindi mabuting tao si Mang Lito, malinaw iyon. Ngunit sa despradong sitwasyon ko, kahit siya ay tila isang potensyal na kakampi. Isang hapon, nang si Sharon ay pumunta sa bayan at si Itay ay nasa trabaho, nilakasan ko ang aking loop at kumatok sa pinto ni Mang Lito. Sobrang lakas ngang kabog ng dibdib ko na akala ko'y lalabas na ito. Nang buksan niya ang pinto, halos umurong ako. Siya ay isang malaking lalaki na may makapal na kilay at matalim na tingin. Mayroon siyang peklat na tumatakbo sa kanang bahagi ng kanyang mukha mula sa noo hanggang baba. Anong kailangan mo, bata? Tanong niya sa boses na magaspang dahil sa sobrang paninigarilyo. Kailangan ko pong tulong ninyo, Mang Lito. Sabi ko, halos pabulong ang boses. Pwede po bang pumasok? Tiningnan niya ako mula ulo hanggang paa na parabang sinusuri kung karapat-dapat ako sa kanyang oras. Pagkatapos ay tumabi siya. Nagbigay daan. Ang kanyang bahay ay nakakagulat na malinis at mayos. Walang mabuti nga alak o dumi tulad ng aking inakala. Sa simpleng sala, mayroon lamang isang lumang sopa, isang mesa na may 4 na silya, at isang lumang radyo. Sabihin mo na, sabi niya, umupo sa mesa at nagsindingang sigarilyo, wala akong buong araw. Ang nasalita ay bumuhos na parang tubig mula sa sirang dam. Sinabi ko sa kanya ang halos lahat. Ikinuwento ko ang tungkol sa mga parusa, kung paano ako tratuhin ni Sharon at Itay, kung paano ko kailangang tumakas bago mahuli ang lahat. Hindi ko idinetalye ang pinakamasasamang gabi, ngunit sa tingin ko inaintindihan niya mula sa paraan ng paktigas ng kanyang tingin habang nagsasalita ako. At anong gusto mong gawin ko? Tanong niya nang matapos ako. Pinatay ang sigarilyo sa ashtray. Hindi ako social worker. Bata. Alam ko po. Sagot ko, tinitipon ang lahat ng natitirang lakas ng loop ko, pero may mga koneksyon kayo, mga taong nagtatrabaho para sa inyo. At alam ko rin po ang tungkol sa kahon sa kwarto nila. Tinaas ni Mang Lito ang isang kilay, ngayon ay tunay ng interesado. Ano ba talaga ang balak mo? At sa hapong iyon isinilang ang pinakadesperado at mapanganib na plano ng aking buhay. Isang plano na, kung makamali, ay maaring magdulot sa akin ng higit pa sa ilang parusa. Ngunit wala na akong dapat ipag-alala na mawala. Umuwi ako ng araw na iyon na may kumakabok na dibdib, hati sa pagitan ng takot at isang marupok na sinak ng pag-asa. Pinakinggan ni Mang Lito ang aking plano, hindi mabasa ang kanyang mukha, gumawa ng ilang matatalas na pagbabago. Sa aking lubos na pagkagulat, pumaya siyang tumulong. Habang paalis na ako, pinigilan niya ako. Hindi ito para sa pabuya, bata, sabi niya, mas magaspang ang boses kaysa karaniwan. Tumingin siya sa malayo na parabang may nakikitang multo. Nakaroon ako nga patit na babay dati, mas bata sayo. May mga lalaki na hindi karapat-dapat tawaging ama. Inayos niya ang kanyang lalamunan, ang kanyang tingin ay bumalik sa akin, matigas na parang bakal. May mga linyang hindi dapat tawirin, ang ginagawa nila sayo, isa na yon. Ngayon, umuwi ka na at wag mong ipahalata sa mga mata mo. Maaring magtaka kayo, mga mahal, na ang isang kinatatakutang tao ay tutulong sa isang bata. Ngunit ang sakit ay may kakaibang paraan ngang pagkonekta sa mga tao. Naniniwala ako na sa sandaling iyon, hindi ako ang nakikita niya, kundi ang sarili niyang sakit, ang kapatid na hindi niya naprotektahan. Minsan, ang kabaitan ay namumula sa mga hindi inaasahang lugar. Ang plano ay simple ngunit mapangganib. Sa Sabadong gabi, kapag tulog na si Itay at Sharon pagkatapos ngang kanilang karaniwang paglalasing, papasok si Mang Lito at ang kanyang kasama sa bahay na parang isang pagnanakaw. Diretso silang pupunta sa aking kwarto. Kikidnapin nila ako at magpapaputok ng baril sa sapat na malayo para hindi makasakit. Ngunit sapat na malapit para marinig ni na Itay at Sharon at isiping napatay ako. Pagkatapos,
Papasukin nila ang kanilang kwarto, kukunin ang kahon, at maglalaho sa gabi, at pagkatapos, tanong ko kay Mang Lito, saan po ako pupunta? May makonta ako sa Maynila. Sagot niya, isang siyudad na sapat na malaki para makapagtago ka. Sapat na malayo para hindi ka nila mahanap. May kilala ako mga taong maaaring magbigay sa iyong trabaho, isang lugar na matutuluyan hanggang sa makatayo ka sa sarili mong mga paa. Sa mga sumunod na araw, namuhay ako sa patuloy na pag-alarto. Bawat tingin ni Itay, bawat kilos ni Sharon ay napapaisip sa akin na natuklasan na nila ang plano. Halos imposible nang matulo, ang pagkain ay wala sa isip ko. Namuhay ako na may permanenteng buhol sa aking tiyan. Nung Bayerns bago ang malaking araw, may nangyaring halos makpasuko sa akin. Pauwi ako mula sa eskwela nang makita ko si Sharon na kausap si Aling Nena sa pinto. Mukhang comfortable silang dalawa. Nagtatawanan na parang matagal ng makaibigan. Habang papalapit ako, narinig ko si Sharon. Mahirap na bata kasi, alam mo na, ginagawa ang lahat para mapansin. Nag-imbento pa nga na sinasaktan daw siyang tatay niya. Akalain mo, si Ramon na hindi makapatayng langaw. Nakita ako ni Aling Nena na paparating at ngumiti. Isang ngiti na iba sa dating ibinibigay niya sa akin. May pagdududa sa kanyang nga mata ngayon. Hello Ligaya, kinukwento lang ng madrasta mo kung gaano na kayo ka-close ngayon. Tumingin ako mula sa isa patungo sa isa, pakiramdam ko'y nawala ang lupa sa ilalim ng aking nga paa. Si Sharon, ang babaeng nagpapahirap sa akin araw-araw, ay nakatayo doon, nagsisinungaling ng walang kahihiyan, ginagawa akong kontrabida sa kwento. At ang masama pa, tila naniniwala si Aling Nena. Opo, yun lang ang naibulong ko bago tumakbo papasok ng bahay. Nang gabing iyon, habang nahuhugas akong pinggan, narinig ko si Itay at Sharon na nag-usap sa sala. Nakausap ko na lahat ng kapitbahay, sabi ni Sharon. Kung susubukan pa niyang makalat ng kasinungalingan tungkol sa atin, walang maniniwala sa kanya. Inihanda ko na ang lahat. Magaling, sagot ni Itay. Batang walang utang na loob. Pagkatapos ng lahat ng ginagawa natin para sa kanya. Napagtanto ko na hindi lang ang aking katawan ang nasa panganib sa bahay na iyon, kundi pati na rin ang aking katinuan, ang aking kaluluwa. Hindi lang nila ako sinasaktan pisikal. Sinusubukan nilang sirain ang aking reputasyon, pagdudahin ako sa sarili kong pananaw sa katotohanan. Ito ay malupit, kalkulado, at hindi ko na ito matatagalan. Noong Sabado, ang araw kamplano, nagising ako na may panibagong layunin. Hindi na mahalaga kung anong susunod na mangyayari. Kailangan kong makaalis sa bahay na iyon ng gabing iyon. Ginawa ko ang lahat gaya ang dati. Naglinis ako, nagluto, nanatiling tahimik sa aking sulok. Walang napansing kakaiba sina Itay at Sharon sa aking kilos. Masyado silang abala sa kanilang sariling kasiyahan. Gaya ngang inaasahan, nagsimula silang uminom ng maaga. Unang beer, pagkatapos ay gin. Sa bawat inom, lumalakas ang kanilang boses, mas maingay ang kanilang tawanan. Bandang 10:00 ng gabi, pasuray-suray na sila sa bahay. Sinubukan akong hilahin ni Sharon para sumayaw kasama nila, ngunit nakunwari akong masakit ang ulo at pumasok sa aking kwarto. Laging sinisira ang kasiyahan natin, narinig kong reklamo niya, habang isinasara ko ang pinto. Nakaupo sa gilid nga pinakinggan ko ang malakas na musika at tawanan mula sa sala. Dahan-dahan, nagsimulang humina ang mga tunog. Sumilip ako sa siwangang pinto at nakita kong pumasok na sila sa kanilang kwarto. Ilang sandali pa bago tuluyang tumahimik ang bahay. Nang sa wakas ay narinig ko ang malakas na hilig ni Itay. Alam kong oras na, kinuha ko ang maliit na balutan na inihanda ko ilang damit. Ang kuwaderno sa eskwela kung saan ko isinusulat ang aking nga iniisip, at isang panyo na pag-ari nga aking ina, ang tanging bagay niya na hindi natakpuan at sinira ni Sharon. Itinago ko ang lahat sa ilalim ng unan at humiga ng bihis, naghihintay. Eksaktong hating gabi, nakarinig akong ingay sa bintana. Ito na ang hudyat. Pakiramdam ko'y sasabog ang puso ko sa dibdib. Malinaw ang utos ni Mang Lito. Mananatili ako sa kama,
Makukunwaring tulog at hindi gagawa ng ingay. Papasok sila, kikidnapin ako, at ang iba pa ay mangyayari ayon sa plano. Ang sumunod na mga minuto ay isang malabong halong takot at adrenaline. Narinig ko ang tunongang bintana sa kusina na pinuwersang buksan, mabibigat na, yabak sa pasilyo. Bigla, bumukas ang pinto ng aking kwarto at pumasok ang tatlong lalaking nakamaskara. Kahit alam kong planado ang lahat, hindi ko mapigilang makaramdam ng tunay na takot. Huwag kang gagalaw, bulong ng isa sa kanila. Hinawakan ang braso ko ng may sapat na lakas para magmukhang totoong kidnapping, ngunit hindi ako sinasaktan. Lumabas kami sa pasilyo, at doon halos masira ang plano. Biglang bumukas ang pinto ng kwarto ni na Itay at Sharon at naroon siya, nakasando at shorts, namumugto ang mga mata sa tulog at alak. Ano to sinimulan niyang sabihin, ngunit hindi niya natapos. Mabilis kumilos ang isa sa mga lalaki, sinuntok siya ng malakas sa muha kaya natumba siya paatras, walang malay, sa gulong paktakas. Isang uri ng brutal na hustisya ang naisagawa. Ito ay isang nakakatakot at marahas na sandali, ngunit para kay Ligaya, ito ang tunong kanyang ngatanikalan na sa wakas ay nalalagot. Ngunit ang paktakas sa bahay ay isang bagay. Ang paktakas sa mga alaala ay isa namang ganap na paglalakbay. Lumitaw si Sharon sa likod niya, sumisigaw na parang baliw. Itinutok ng isa pang lalaki ang isang bagay sa kanya. Sa dilim, hindi ko makita kung totoong baril iyon. Dapa ngayon din. Utos niya. Sumunod siya, nanginginig ng husto na akala ko'y hihimatayin siya. Iyon ang unang pagkakataon na nakita kong tunay na takot si Sharon. Mahina, walang ere ng pagiging superior. Sa isang sandali, halos mawa ako sa kanya. Halos. Napakabilis ngang lahat pagkatapos nun, dinala nila ako palabas ng bahay habang ang isa sa mga lalaki ay naiwan para bantayan daw sina Itay at Sharon. Narinig ko ang isang malakas na putok, ang napakasunduang putok ng baril, at pagkatapos ay mas maraming ingay mula sa loob ng bahay. Makalipas ang ilang minuto, naktipon silang lahat sa labas at tumakbo kami sa isang kotse na naghihintay sa dulong kalye. Nung malayo na kami sa madilim na highway palabas ng San Roque saka lang ako nakahinga ng maayos, nasa unahan si Mang Lito, katabi ng driver. Lumingon siya sa akin na may bahagyang ngiti. Naging maayos ang lahat, bata. Sa mata ng lahat, patay ka na. Bukas ang umaga, kapa nakawala sila at tumawag ng pulis. Makakakita sila ngang mamansang dugo sa kwarto mo. Dugo ngang manok. Pero hindi nila malalaman yon at iisipin nilang isang pagnanakaw na nauwi sa patayan. At ang pinakamahalaga, hindi ka na nila hahanapin. Dapat sanay gumaan ang loop ko, ngunit ang naramdaman ko lang ay isang malaking kawalan. Pekeng kamatayan ang ginawa ko. Iniwan ang isang buhay na kilala ko. Kahit na ito ay isang buhay ng sakit, pamilyar pa rin ito. Ang nahihintay sa akin ngayon ay ganap na hindi alam. At yung kahon? Tanong ko, sinusubukang itaboy ang madilim na mga iniisip. Tumawa ng tuyo si Mang Lito. Nakuha namin. Mas malaki ang pera kaysa sa inaasahan ko. Nag-iipon pala ang tatay mo. Ligtas ang parte mo tulad ng napag-usapan. Makakatulong yan para makapagsimula kang bagong buhay. Isinandal ko ang aking ulo sa salamin ng bintana at hinayaang dumaloy ang ngaluha. Hindi ito luha ng kalungkutan o kaginhawaan. Ito ay luha ng pamamaalam. Paalam sa batang ako, sa bahay na iyon, sa buhay na iyon. Paalam sa bayang nakakita sa aking pagsilang, paglaki, at halos pagkamatay. Ang daan sa unahan ay madilim at hindi alam. Ngunit sa unang pagkakataon sa mahabang panahon, hindi ako natatakot sa hindi alam. Sa kabaliktaran, ang hindi alam ay isang pangako. Ito ay posibilidad. Ito ay kalayaan. At iyon ay sulit sa anumang panganib.